So, summary natin yung mga unang video natin. So, bago tayo mag-start, I hope na i-subscribe nyo po tong channel na to para na rin po sa mga lesson ng General Mathematics, lalo ng mga grade 11. Hinihikayat ko kayong subscribe nyo ang aking channel. Malaking tulong po ito sa inyo. So, ayan. So, first topic sa libro ay yung representing function. So, since ang libro nyo ay, hindi ko alam kung yan na naman ang gagamitin yung libro, pero nire-reshuffle lang naman yung mga lesson dyan. Pero ito yung mga topic na dapat ay naiintindi natin. So, una, sa libro na ginamit namin is representing function yung unang topic. Ang sabi, bago ka daw pumunta sa representing function, kailangan alam mo muna yung mga types ng function. Since meron naman ako mga unang topic na na-video, i-check nyo na lang uli yung mga example na itong mga nasa baba. So, types ng function are constant function, linear function, quadratic function, greatest integer function. So, ito yung mga type ng once na na-graph, makikita mo kung bakit naging constant yan. So, yung constant, nakaano lang siya, horizontal, na tapat-tapat lang. So, yung linear, pag ano naman, yung quadratic, paparabola, greatest integer, yan yung hagdan-hagdan. So, next natin ay yung ating representing function. So, first, yung ordered pairs. Meron na akong na-video dito, mapping, paano natin malalaman kung function siya. Yung graph, by using the vertical line test, gagamitan natin yung ng vertical line test. Then, yung ating next ay equation. So, para malaman natin kung function. What is function? Function is correspondence between non-empty sets such each element of the first are called the domain. So, ibig sabihin yung first element daw natin ay tinatawag nating domain at yung correspond na element na susunod sa kanya is called a range. So, by using A, B, C, D, malalaman natin kung function siya. Ang next na pagdidetermine itong equation, focus muna tayo dito sa equation. Pero dapat, meron na rin akong topic na domain at range dun sa ating mga unang video. Check nyo na lang uli kung paano yung identify yung domain at range. So, equation. An example number 1, gusto ko sana itong isolve ng mano-mano para makita nyo kung paano natin gagawin yung ating pagsosolve para ma-determine natin yung domain at range. So, I hope na manood po kayo. Huwag po ninyong babaliwalain yung aking ginagawa. Malaking tulong po ito. So, solve ko po yung domain at range. Number 1, solve daw natin yung 3x minus y is equal to 4. So, sa pag sinabing function, kailangan daw mauna yung value ng y. Since hindi ito nakauna, kailangan ayusin muna natin. So, ibig sabihin, ilayo natin yung ating 3x sa kabila. So, ibig sabihin, dahil ililipat natin yung 3x, may iwan yung y. Negative y. Ngayon, kapag nilipat mo si positive 3x, since wala ka naman nakitang sign dyan, magiging negative 3x yan kapag nilipat. Tapos, katabi na niya si 4. Since ganyan pa rin, hindi pa rin siya nakaayos at may negative pa siya, kailangan tanggalin mo si negative.
So, para matanggal yan, lagyan mo ng sign na negative. So, ibig sabihin, lagyan mo siya ng sign na negative. Kasi di ba kapag nag-divide tayo ng dalawang sign na parehas, lalo na kapag negative, nangyayari doon, magiging dinivide ko to ng negative, didivide ko din to ng negative. Papalitan lang natin ang sign na, kaya ako nag-divide ng negative. Ngayon, magiging y na lang siya kasi nag-divide na tayo ng negative. So, negative divide negative is positive. Tapos, itong negative na to, magiging positive 3x na lang. Tapos, yung negative, dinivide mo naman doon sa positive. Ito. Saka ito, syempre, may connection yan. Negative divide mo sa positive, magiging negative na yung 4. So, ibig sabihin, yan ay yung value ng y. Naayos mo na yung y. So, ibig sabihin, okay na. Pero, kailangan mong isolve si domain. Ang domain mo natin ay solve for y in terms of x. Sabihin, solve natin yung ating y in terms of x. So, ang nasa loob daw ni y, yung x. So, ang solve for y in terms of x. So, ngayon, ang gagawin natin dyan, ilabas natin yung 3x, hanapin natin si domain. So, solve natin yung nasa loob. Is equal to, equate mo lang siya sa 0. Tapos, pag na-equate mo na yan sa 0, kailangan ilipat mo si negative 4 sa kabila. So, 3x yan, mag-ilipat ka sa kabila, magiging positive 4 na. Ngayon, dahil meron ka ditong may 3, kailangan si x lang kasi kukunin natin. Solve for y in terms of x. So, ibig sabihin, maglalagay tayo uli ng line dito kasi kailangan nating i-divide. Yan. Ano ilalagay mo dyan? Kasi kailangan maging ano lang siya, x lang siya. So, ibaba natin yung 3. Divide mo ng 3. Gagawin mo para mawala si 3 doon. I-divide mo siya sa sarili niya. Siyempre, pag nilagay mo yun doon, kailangan ilagay mo rin dito. So, ngayon, na-cancel mo na. Kapag same sign, maka-cancel mo na to. Cancel na to. Cancel na rin yun. Ayan. Hindi siya cancel. Hindi to cancel ha. Makakancel lang ito. So, ang x mo na, ang natira na lang sa iyo, x. So, ayun. Umiit siya. Pasensya na. So, x na yan is equal to 4 over 3. So, ibig sabihin, kung kunin natin, ang sabi kasi dito, i-determine natin yung domain at range. So, sabi dito, dun sa mapapansin mo din, dun sa domain at range kung diniscuss, lahat ay kasama, mag-e-exist lahat kapag wala kang nasagasaan, pero dahil ang value ng x mo dito ay 4 over 3, doon lang siya hindi mag-exist. So, ang dito is equal to x at x, ibig sabihin, element daw lahat ng real number. Ibig sabihin, pag sinabing real number class, lahat kasama sa solution. But, is not equal to, hindi lang daw pwedeng
is not equal to, hindi lang kasama yung value ng, so lagyan mo lang dito ng line. Hindi kasama yung 3 out of 4. So, ibig sabihin, lahat ay real number. Lahat kasama sa solution, pero yung 3 and 4. 4 and 3. 4 and 3 para, sorry. Yun ang hindi kasama sa solution. Parahin ko muna. 4 over 3 is not part of the solution. So, okay na tayo sa domain. So, ito yung ating domain. X, value ng x natin ay 4 over 3. To get the value of x, ang naging value niya ay 4 over 3. At ito po ang ating domain. Since pinapahanap ay domain. Okay? So, solve naman natin si range. Solve natin yung range. So, syempre, to solve, kung meron kang domain, meron ka din dapat range. Ibig sabihin, ito po yan. So, balikan mo uli yung given. Ang given mo ay 3x minus y. 3x minus y is equal to 4. Ang sabi, si y ang kailangan naman. Si x naman pala ang nasa unahan. Solve for x in terms of y. Si x naman ang nasa unahan. So, dahil dito, ang dapat nasa unahan natin si y kasi domain ang sinusolve natin. Pagkuha nga pala ng domain at range, kung ano yung y, kung ang y ang nasa labas, ang sinosolve mo doon, yun nasa loob. Kapag naman yung x ang nasa labas, ang y naman ang nasa loob. So, ibig sabihin, baliktad lang sila. Ngayon, solve naman natin yung range. So, dito, hindi siya nakaayos. Ilipat uli natin iwanan natin si 3x. Ang ipailipat mo na naman ay yung value ng y. So, magiging positive na yan. Kasi siya ay negative kanina. Ngayon, dahil meron pa rin itong gagawin ko dito, lagyan ko na lang ng ganon. Lagyan ko na lang ito ng 3. Kasi kailangan matanggal ko yung 3. Kailangan x lang ang matira. So, ibig sabihin, ito, lalagyan ko to ng yung over. So, ibig sabihin, lalagyan ko to ng 4. Ng 3. Ayan. So, dahil ito, ito, gawin na lang natin ang over din para mas okay. Three. Ibig sabihin, kailangan makancel na natin to. Cancel na yan. Ayan. So, natira na lang ay x. Hindi mo naman to pwedeng i-cancel. Kaya mangyayari dyan na magiging given, ito, dito lang yan ha. Naka-over yan sa dalawa. Ibig sabihin, ito, para yan sa dalawa. Magiging matitira na lang dyan ay
Dito na natin. Y is equal to